Dear Amihan Stories presents The Handsome Policeman Caught My Heart, written by Jean Chua. Dito sa kanan! Miss, pakibilisan! Double time! Nagmamadaling inayos ni Hana ang sarili. Nakapantulog pa siya at kagigising lang. Kung di pa binuksan ng motel staff ang kanyang silid, ay balak niyang mamayang gabi pa sana babangon. Anong meron? Tanong niya sa mga taong nagkumpulan sa labas ng motel. May sunog, ma'am! Di niyo ba narinig yung alarm? Nagpanting ang tainga ni Hana at sa wakas ay nagising ang kanyang diwa. Tumitig siya sa motel at napansin ang maitim na usok sa bandang likuran nito. May paparating na bang bombero? Oo, pero nahihirapan silang pumasok dahil mabigat ang traffic sa highway ngayon. Kaya tong mga pulis muna mula sa istasyon ng Romosponde para mag-evacuate at mag-crowd control. Lumamig ang sikmura niya. Ang mga alagang hayop, may aso akong aspin, puti siya na may halong brown sa likod at tenga. Nakita mo ba? Iilan lang ang mga motel na pumapayag magpapasok na mga alagang hayop sa loob. Kaya naman pumayag si Hana na roon magstay kahit pa may kaliitan at tago ang lugar. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari sa huli. Pilit niyang inalala ang silid nang magising siya. Wala si Brownie sa loob. Mukhang lumabas ito ng kwarto. Lagot na! Tumakbo si Hana pabalik sa entrance ng motel. Nakarinig siya ng samot-saring reaksyon pero hindi siya nagpapigil. Alam niyang hindi ililigtas sa mga bumbero o pulisman ang kaniyang alaga dahil priority na mga ito ang mga tao. Isa pa, responsibilidad niya si Brownie. Di niya man lang napansin na nakawala na pala ito. Ma'am! Pumulupot sa kanya ang isang pares ng braso at malakas siya nitong hinatak pabalik. Napadaing siya na mauntog sa matigas na dibdib. Aray! Ma'am, kumalma ka. Bawal na pumasok sa loob. Dito lang kayo. Madiin ang pagkakasabi ng pulis. Tiningala niya ito at halos manliit siya nang mapansin ang agwat ng kanilang height. Kailangan kong balikan ang aso ko! Muli ay nainis siya sa sarili. Nung gisingin siya ng staff, ay hindi nito sinabi agad na may sunog para hindi siya magpanik. Sakalang niya napansin ang gulo nang nasa labas na sila. Baka natatakot na si Brownie ngayon, sir. Ako nang bahala sa kanya. Di ako haharang sa inyo basta mapapasukin niyo ako. Ma'am, dito public market para tumawad kayo sa akin ng ganyan. Sinong matinong tao ang papayag sa gusto mong mangyari? Gusto mo pa yatang maalis kami sa serbisyo? Sige na, atras! Ngayon lang siya nasigawan ng ibang tao ng ganun. Halos panghinaan siya ng loob, pero tinibayan niyang sarili. Okay, sir. Hingang malalim. Okay, hindi na. Bitawan mo na ako. Di na ako papasok sa loob. Tumalim ang tingin ng pulis sa kanya. Bahagya siyang napangiwi sa lalaki. Binasa niya ang apelyido at ranggo nito. P.O. Madrazo. Salamat sa pagpigil sa akin. Sige, bye. Huminga ng malalim ang pulis bago umatras. Tumalikod na siya at akmang aalis na, ngunit mabilis niyang inikutan ng lalaki at nakayukong tumalilis papasok ng motel. Hala! Si Ma'am! Hindi ganong kalaki ang sunog kaya naging kampante ang iilang pulis na nagme-maintain ng peace and order sa paligid. Sakalang na-alerto ang mga ito nang marinig na ang sigawan na yon. Madraso, anong nangyari? Anak nang... Hindi na narinig ni Hana ang kasunod dahil madapa-dapa niyang ginalugad ang daan papunta sa kanyang silid. Baka bumalik doon si Brownie at hinahanap siya. Brownie! Brownie! Mommy's here! Ma'am! Sigaw ng pamilyar na boses. Binilisan niya pagtakbo pero sumigaw siya pabalik. Sir, bumalik ka na sa labas! Kumakapal ng usok! Narinig niya ang pasimpleng mura ng lalaki pero hindi niya ito pinansin. Maya-maya pa. Brownie! Umuungot na yumapos sa kanya ang nanginginig na aso. May bahid ng abo sa likod nito. Mukhang hinanap din ito ang daan palabas pero piniling balikan ang kanyang silid. Tara na, iuwi na kita. Habang naglalakad pabalik sa entrada ng motel, ay nakasalubong niya ang pulis na humarang sa kanya kanina. Halos magdikit ang mga kilay nito sa galit. Hello, sir. Hi. Hello rin sa'yo, ma'am. Matigas nitong bigkas sa bawat salita. Labas! Ligtas na nakaalis ng building sina Hana at Brownie. Tiniis niya ang mapangutyang tingin ng iba. Kanina ay nakarinig pa siya ng masamang salita. Akala ko pa naman kung anong breed na nung aso. Kung kaya, ganun na lang kung hanapin.
Aspin lang naman pala. Humigpit ang yakap niya kay Brownie. Baby ko, buti na lang at ligtas ka. Napadaan si Police Officer 2 Madrazo sa kanyang harap. Narinig nito ang kanyang sinabi. Ma'am, mas importante ang kaligtasan niyo. Sa susunod, huwag na huwag niyo nang gagawin yun. Nakaramdam siya ng kaunting inis. Bakit? Iniisip mo rin ba na porke aspin si Brownie, ayos lang mawala siya? Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Mapa-aspin, husky, beagle o German shepherd pa yan. Pare-pareho silang aso. Miss, mas importante ang buhay mo. Sa tingin mo, sasayang pamilya mo kapag nalaman nila ang ginawa mo kanina? Nag-iwas siya ng tingin. Sorry. Napapalatak ang pulis. May pagdududa pa rin ito sa kanyang nagtanong. Kung mangyayari ulit to, gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo kanina? Oo. Noong makitang malukot ang mukha ng lalaki, ay mabilis siyang nagpatuloy. Pero sa susunod, sisiguraduhin kong walang nakakakita syempre, para hindi kayo mapagalitan ng superior nyo. Napapikit si PO2 Madrazo. Tumalikod dito saglit upang huminga ng malalim. Teka lang, miss. Nagdidilim ang paningin ko. Nausukan ka kanina. Baka may nalanghap kang delikadong chemical, sir. Sige, doon ako sa tabi. Maraming salamat. Humarap muli ang pulis at nagpakilala. Ako si George Madrazo. Balak kitang pangaralan pero nauunang mag-init ang bato ko dahil sa inis ko sa'yo. Pasensya na talaga pero napakahalaga ni Brownie sa akin. Sir George, I'm really sorry. Ilang saglit na tinitigan siya ng lalaki bago ito umalis. Importante ba ang taong nagbigay ng aso sa'yo? Tanong ng isang matanda nang maupo siya sa gilid. Opo, regalo siya ng lolo ko sa akin nang unang beses na makapagbenta ako ng painting. Wala na si lolo. Wala na ang #1 supporter ko. Pero si Brownie nandito pa rin. Siya ang nagpapaalala sa akin na mahal ako ni lolo. Nandiyan naman ang parents mo siguro. Wala ba sila? Tumanggap sila ng tigigisang baso ng kape. Nagkibit balikat si Hana. Iba ang pagmamahal ng mga magulang ko sa akin. Mas gusto ko lang po talaga si lolo. Laging may kondisyon sa pagmamahal ng mga magulang niya. Kailangan may natapos siyang magandang kurso. Saka lang siya magiging importante. Kailangang sikat siya sa pamilya. Saka lang siya sasabihang nakaka-proud. Wala siyang ganun at ayos lang yun. Hindi mo ba babalitaan ang mga magulang mo sa nangyari? Tanong ng matanda. Ngumiti siya. Ayoko po mamroblema pa sila. Ligtas naman po ako eh. Ang totoo ay ayaw niyang marinig na sabihin ng mga ito. Kung nag-nursing ka lang sana, di ka aabutan ng sunog sa kung saan saang sulok dahil maganda magtrabaho sa ospital. Hindi pa rin siya sanay. Saka na lang niya ipapaalam ang nangyari kapag di na siya tinatabla ng sakit. Inabot ng ilang oras saka lang nakauwi si Hana. Kasama niya sa inuupahang bahay si Jasmine upang makamura sa renta. Magkababata sila at parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Inday, ang layo naman kasi ng inabot mo. Biruin mo, dumayo ka pa sa probinsya para makabenta ng painting. Kumunot ang noo niya. Gusto ko na personal na maihatid ang art piece. Baka kasi maulit na naman yung dati. Para makarefund at makakakuha ng libreng painting, sasabihin ng iba na lumabnaw ang kulay pagdating sa mga ito dahil naulanan o nasira ng delivery service. O di kaya ay sasabing hindi umabot sa expectation ng mga ito ang art piece, kaya gustong isauli. Imbis na kumita, abono pa siya. Inuna kong isauli yung kotse ni kuya. Wala namang parking space rito sa atin eh. Inabutan na ako ng gutom at pagod kaya nagstay muna ako sa isang motel. Buti na lang talaga at maayos kami ni Brownie. Tumawa si Jasmine habang nagsa-cellphone. Bilib ako sa'yo ha. Napost ka sa local news dahil sa katigasan ng ulo mo. Tingnan mo. Hati ang reaksyon ng iba. Alanganing ngumiti siya. Sa tingin mo, dadating kina mami ang balita? Oo naman. Hello. Ate mo mismo nagtatrabaho sa local news station. Ang $1 million question, may pakiba sila kahit malaman nila? Nagkibit balikat siya. Sa bagay. Bukas, Day. May libreng photoshoot ako na pupuntahan. Alam mo na, sayang naman. Pangdagdag sa lookbook ko. Libre ka ba? Kailangan ko ng tutulong sa akin magdala ng damit eh. Bisibisihan naman itong model kong kaibigan. Sinipat niya ang calendar app sa cellphone at tumango. Sige, free ako buong araw.
Rest din niya sana ang linggo, pero dahil kailangan ni Jasmine ang tulong niya, go, go, go. Minsan na rin siyang tinulungan ng kaibigan sa pagbitbit ng mga gamit niya sa pagpinta noon. Maliit na bagay lang ang salitan sa pagtulong. Magpapahinga lang ako ha. Medyo mabigat ang pakiramdam ko ngayon. Paalam niya rito. Baka dahil sa pagod. Sige, ako na magluluto ng ulam mamaya. Pumasok siya sa sariling silid at humiga sa kama. Inalala niya ang muka ni PO2 George Madrazo. At kinalaunan ay hindi niya mapigilang matawa. Ayaw niyang magmukhang immature pero sadyang nakakatuwa ang inis nito kanina. Sleep tight, Brownie. Niyakap niya ang alaga at mahimbing na natulog. Kinabukasan, sinalubong ng matinding traffic sina Hana at Jasmine. Day, sorry ha. Natagalan ako sa pag-ayos kaya di tayo nakasakay agad. Okay lang, nandito na naman tayo eh. Niyakap ni Hana ang lalagyan nito ng damit. Uy, huwag mong diinan ng paghawak ha. Baka magusot ang mga damit sa loob. Naplansya ko pa naman yan. Sige, sorry. Inikot niya ang tingin sa mga sasakyang nakahinto sa harap at humiling na sana ay may himalang mangyari. Mabilis siyang napagbigyan dahil meron ngang himalang dumating. Si ate! Ate Mika! Lumingon ang babaeng nakamotor na kanyang tinawag at mabilis na sumenyas dahil naka-helmet ito. Isa lang ang may angkas nito. Itinulak ni Hana si Jasmine na bahagya. Magpahatid ka na kay ate. On the way naman yung studio sa trabaho niya. Sige na, isusunod ko na lang tong mga damit. Salamat, Day. Baka nga matunaw na tong mga pinaglalagay ko sa mukha ko kung maghihintay pa ako. Sunod ka ha? Oo naman. Inayos ni Hana ang pagkakahawak sa dalang gamit. Ngayon, paano na to? Naghintay siya ng ilang minuto sa sakay ng bus. Kinuha niya ang cellphone upang tingnan kung may available bang rider sa malapit. Wala pa rin talaga. Bulong niya. Hoy, ikaw! Mandurukot ka! Nagkaroon ng komosyon sa di kalayuan. Nung lingunin ni Hana kung ano ang nagaganap, ay nakita niya ang isang lalaki na kumakaripas ng takbo papunta sa kanyang direksyon. Hinablot nito ang kanyang phone, saka nagpatuloy sa pagtakas. Bumalik siya sa ulirat. Magnanakaw, may snatcher! Sinundan niyang lalaki kahit pa may mabigat siyang dala. Kung may pinakamahal man siyang gamit na pag-aari, yun ay ang cellphone niya, nabigay pa ng kanyang kuya 2 years ago. Harangin niyo, snatcher yan! Walang kahit isa ang nakinig sa sigaw niya. Siya na lang ang walang tigil na humabol sa lalaki. Dito pa yata mauubos ang lakas ko mula sa mga kinain ko kaninang umaga. Aniya sa sarili habang tumatakbo. Hoy, tigil! Sigaw ng pamilyar na tinig. Isang saglit pa ay may isang lalaki na nanguna sa kanya sa pagtakbo at mabilis na lulundagan ang snatcher mula sa likod. Bumagsak ang dalawa at nagpagulong-gulong sa daan. Agad na tinulungan ni Hana ang lalaking bagong dating upang mapigil ang masamang loob. Hawak! Hawakan mo yung mga kamay! Akong bahala sa paa! Sabi niya sa pagitan ng paghabol ng hangin. Hindi man lang pinagpawisan ng lalaki sa ginawang pagtakbo. Maya-maya pa ay naalala niya sa wakas sa mukha nito. George Madrazo? Sir? Kaya hindi niya ito namukaan agad ay dahil nakasibilyan ito ngayon. Iiling-iling na itinulak siya ng lalaki pa atras. Alis! Doon ka na muna! Day, ayos lang. Ako nang bahala sa paa niya. Tutulungan kita. Natatawang umiling si George. Atras sabi, di mo ba nakita ang balisong? Hinahabol-habol mo yung taong may armas. Ma'am, magsabi ka nga. May death wish ka ba? Ay, hindi ko nakita yung patalim. Kaya naman pala walang may gustong humarang dito kanina. May kinuha ba siyang gamit mo? Kinuha ni George ang cellphone niya mula sa maliit na belt bag ng snatcher. Ito ba? Oo, maraming salamat. Dadalhin namin to sa police station. Gusto mo bang mag-complain? Ginalugad ni George ng tingin ang katawan niya. Di ka naman ba nasugatan? Iniwas-iwas ni Hana ang kamay. Di na. Kayo na bahala sa kanya. Late na ako sa pupuntahan ko. May hatid pa akong damit. Natigilan siya ng konti. Oo nga pala. Baka late na ako. O siya, Sir George. Mauna na ako. Ikaw na bahala ha. Tumango si George saka ngumiti. Ingat, ma'am. Sa wakas nakahanap din ng masasakyan si Hana. Habang nasa biyahe siya, hindi niya mapigilang manghinayang. Di pala ako nakapagpakilala kay George. Sayang naman. Paano kung huling pagkikita na nila yon? Hindi araw-araw ay nakakadaupang palad niya ang isang pulis. Sa bagay,
Kung sa bawat pagkikita namin ay may nangyayaring masama, wag na nga lang. Matapos ang shoot ni Jasmine. Treat kita ng ice cream at fishball, Day. Nako, salamat talaga sa iyo at sa ate mo. Umabot ako sa appointment time. No problem, Jazz. Ani Hana habang sumusundot ng kikiam. Ayos lang. Dahil sa'yo, nakita ko ulit yung savior ko. Ang social naman, dear. May savior yarn? Pulis, Mema. Patuloy niya sabay kindad. Yumminess, 6'3"? Walang putok? Mabango, moreno? Halos mabilaukan si Jasmine sa suka. Ang asim, Day, ha? Single ba raw? Baka pamilyado na. Alam mo na, police lover, madami yung number. Walang singsing, pero baka may girlfriend. Hindi niya natanong. Di rin naman siya sigurado kung interesado ba sa kanya si George. Basta, savior ko siya. Baka naman sa malayo mo lang nakita yan. Paano kung mas bilog pa sa buntis ang tiyan niya sa malapitan ni Forever? Tinampal niya ang balikat ni Jasmine. Jazz, di no? Nayakap na niya ako nung sa sunog last time. Matigas, gwapo siya no. Hala kate, maghunos dili ka naman. Talaga bang matigas? Agad-agad? Naeskandalong pinandilatan siya ng kaibigan. Kahit sundot, hindi dapat no? Tapos di ka pa kilala by name. I mean, kasi yung upper body niya matigas, okay? Dependable. Parang kaya kang protektahan, ganun. Ikaw, pag may nakarinig sa'yo, baka ibang isipin. Inilibot niya ang tingin at halos mapanuyuan ng lalamunan nang makita ang pasikretong sulyap ng lalaki nagpiprito ng fishball. May sunog last time, kaya bakit naman ano? Bakit naman titigas, di ba? Uwindang na umiling si Jasmine. Okay, tama na to. Kung saan sana tayo umaabot, sige na, tumusok ka pa ng maraming yan. Dagdag nito, maya-maya pa. Huwag mo piliin yung matigas, mahirap nguyain. Oo na, tama na sabi ang kakamention yan, naiilang na ako eh. Sige na, sorry. Umuwi na sila kinalaunan. Nang lumalim na ang gabi ay mainit pa rin ang pisngi ni Hana dahil sa hiya. Ayaw niya pang pag-isipan ng iba si George, pero nagtanim na si Jasmine ng masasamang damo sa kanyang isipan. Kinaumagahan ay bumulaga kay Hana ang sample invitation card para sa kasal ng kanyang ate Mika. Nakita na niya ang mapapangasawa nito, pero hindi sila ganun ka-close dahil di siya masyadong bumibisita sa bahay kahit pa may celebration. Happily married na si Kuya Kevin. Ngayon, si ate Mika naman ang ikakasal sa susunod na buwan. Pagbabahagi niya kay Jasmine. Oh, ikaw, anong balak natin, Day? Heto, magpipinta habang buhay. Mag-grocery nga pala ako ngayon. May papabili ka? Bumunot si Jasmine ng pera sa wallet. Heto yung hati ko sa grocery. Ikaw nang bahala dyan. Basta yung pads, friendly ko ha. Light flow lang ako lagi. Noted. Sige na. Bye! Papunta siya sa supermarket nang tinawagan siya ng kanyang kuya Kevin. Honey, natanggap mo ba yung invitation para sa kasal ni Mika? Opo, kuya. Hindi kita makakausap ng matagal. Mag-grocery po ako. Aniya. Grocery? Ba't di mo nalang dalhin yung kotse ko? Mahirap mag-commute ng marami ang dala. Mapapagastos ka pa sa sasakyan. Ang kuya niya ay laging mahinahon at mabait sa pananalita. Dala na rin siguro ng propesyon nito. Isa itong doktor. Laging kalmado kahit pa sa matitinding sitwasyon. Ayos lang po ako, kuya. Konti lang naman ang bibilhin ko. Alright, di na kita pipilitin. Alam ko kung gaano katigas ang ulo mo. I just called to confirm if you received the invitation. Para sa mga party lang yun ng mga rehearsal. If you want to participate and be a bridesmaid o maid of honor, show up on the specified date and time. It's going to be a special day, honey. You should go. Napakurap siya sa kawalan. Don't worry about me, kuya. 25 years old na ako. I can decide. Thank you for calling. May gagawin pa ako. Sige na, bye. Ang ate at kuya niya ay puro settled na sa buhay. Napapatanong tuloy siya sa sarili minsan. Ako, kailan kaya? Inuna ni Hana na bumili ng mga dilatang pagkain para sa kanila ni Jasmine. Di nila alam minsan kung kailan ang susunod na dating ng pera sa trabaho. Kung kaya mas mainam ang nag-iimbak. Seasonings, condiments at ito. Dumukwang siya para abutin ang ilang pakete ng cream soup powder sa lalagyan nang bigla siyang masagi ng isang cart sa likuran. Naitulak siya paharap at akmang babangga sa stall. Ay! Miss! Halos mahilo siya sa bilis ng pangyayari.
Nagawa siyang hilahin pabalik ng isang matinding pwersa, pero ang kapalit ay bumagsak ang kaniyang pangupo sa sahig. Aray naman! Sorry. Hindi kita nakita agad. Buti at di ka dumiretso doon. Dalawa pa tayong pagbabayarin ng mga nasirang gamit pag nagkataon. Maluhaluhang nag-angat siya ng tingin. George? Sir George, nabali yata ang balakang ko dahil sa'yo. Hindi maitago ni George ang pagsilay ng isang ngiti. Maya-maya ay tinakpan nito ang bibig sabay tikhim. Sorry, kaya mo bang tumayo? Pinaningkitan niya ito. Ba't ka tumatawa? Iniumang nito ang air conditioner sa malapit. Umihip yung malamig na hangin sa tenga ko. Nakiliti ako kaya ako masaya. Seryoso yan? Dahan-dahang tumayo si Hana at napansing merong mga nakatingin. Ayos na ako, nawalan man agad yung sakit. Talaga? E di hindi ko nabali ang balakang mo. Nice, di na tayo magpapahospital niyan. Isang buntis ang napadaan sa kanilang tabi at mariing tinitigan si George dahil sa narinig. Nagkibit balikat siya. Kumikirot na ang konti pero ayos lang. Di naman ganun kalakas yung ano. Tumigil sa paglalakad ang buntis at pinanlisikan siya ng mata. Napatigil tuloy siya sa pagsasalita upang tingnan ito. Pwede bang pakihinaan niyang boses niyo? Nasa publiko kayo, ano ba? Pangangaral nito. Ang tatanda na ganyan pa rin kayo. Akala niyo puro good time lang ang lahat. Bago pa man siya makasagot ay nagmamadali na itong umalis. Hindi napigilan ni George ang mapabunghalit ng tawa. Sir George, may mali yatang naisip yung ali. Hayaan mo, siya tong malisyoso ang utak. Isa pa, di naman natin yun kilala. Masyado naman siyang galit. Pumalatak si George. Buntes, alam mo na, lahat napapansin. Yung ate ko, ganun na ganun din nung dinadala niya yung pamangkin ko. Kahit paghinga ko binibilang eh. Talaga? Napangiti siya. Yes, rest day ko ngayon, kaya sige na, wag mo na akong tawagin Sir George. Okay. Ikaw pala nag-grocery para sa pamilya mo? Pasimpleng tanong niya. Hindi pa ako pamilyado kung yun ang gusto mong itanong. Nag-init ang mukha niya. Halatang halata yata siya. Okay. Wala ring girlfriend. Baka gusto mo ring i-follow up ng tanong. Huminga siya ng malalim kahit pa tila ba ay nalulunod siya sa sariling dugo. Okay. Single, very available. Dagdag pa nito. Okay. Ikaw ba? Ilang ulit na tayo nagkikita. Di ko pa rin mahagilap ang pangalan mo. Bawal bang sabihin ang pangalan sa kung kanino yan sa religion nyo? Huwag mo nang gawing biro yan. Anong religion naman ang nagbabawal magbigay ng pangalan? Lokong to. Yan, ganyan nga. Masyado kang stiff kanina eh. Iniisip ko tuloy na ayaw mo akong kausapin. Hinila nito ang sariling cart at sumunod sa kanya. So, ano ang pangalan mo? Hana Lim. Nagpatuloy siya nung makitang tila ba nakukulangan pa rin ang lalaki. 25. Single rin. Ngumiti ito. Available ba? Bumuga siya ng hangin. Oo. Kapag naligawan, walang magagalit? Iniwas ni Hana ang muka para itago ang ngiti. Wala nga. Oh, good. Alam mo, ito na yata ang unang pakikita natin na medyo normal naman. Walang sunog, walang snatcher. Maayos. Oo nga eh. Ang totoo niyan, iniisip ko nga na baka ako ang nagdadala ng malas sa'yo. Kumislap ang mga mata nito. Baliktad naman yata. Trabaho ko ang humarap sa mga ganyan araw-araw. Ganito na lang. May gusto ka bang bilhin dito sa supermarket na labas sa budget mo? Ilagay mo sa cart ko. Ako ang bahala. Ipinilig niya ang ulo. Kung lagyan ko kaya ng washing machine at flat screen TV ang cart mo, masasabi mo pa rin ba yan? Ibinaba nito ang tingin sa kanyang braso. Ayos lang. Basta ba ikaw magbubuhat papasok dyan sa cart? Pabiro siyang umismid. Ang daya naman nun. Kahit isa sa mga yun, wala akong kayang buhatin. Ikaw, Miss Hana Lim, buraot ka masyado. Ako pa ang balak mong pagbuhatin, ha? Itiniklop nito ang sleeves ng suot na polo. Sige, ituro mo. Ako na. Lumapit siya upang tampalin ang pisngi nito. Sir George, tama na. Biro lang naman. Ang mahal-mahal niyan eh. Ibili mo na lang ako ng rosas. Matagal na akong di nakakatanggap nun. Natigilan ito pero umayos sa pagtayo. No, wag ang bulaklak. Sige na, kahit ano. Bakit ayaw niya akong bigyan ng bulaklak? Aniya sa isip kasabay ng pagtabang ng ngiti. Mali ba ako ng pagkakaintindi?
Baka hindi talaga siya interesado sa akin at biro lang ang pang-uusisa niya kanina. Bakit? Bakit di pwedeng bulaklak? Gusto ko yun. Humalukip-kip ang lalaki. Next time na kita dadalhan ng bulaklak para mapuntahan kita sa inyo. Ibibigay ko yun ng kusa. Di mo kailangang hilingin yun. Iba na lang ang piliin mo, Miss Lim. Muli ay nabuhayan siya ng loob. Maingat niyang pinili ang gamit na ipapabili kay George. Alarm clock? Bakit to? Napakagatlabi siya. Nagpa-painting kasi ako. Minsan di ko namamalayan ng oras at nalilipasan ako ng gutom. Isa ka palang artist. Napangiwi siya. Ayaw mo ba sa mga painter? Di naman, ang lawak ng isip ng mga artist. Di ko kaya yung mga pinagagawa niyo. Mahina akong mag-isip ng mga original na idea. Mas mabilis akong mag-pick up ng utos kaysa gumawa ng obra. Kaya heto, pinili ko magpulis. Talaga? Di ba mas maganda kapag may profession ka. Yung kumikita ng malaki. Consistent, ganyan. May mga painting na umaabot ng 100,000 o milyones pang presyo, no? Kami mga pulis, nakadepende rin sa ranggo. May kanya-kanyang hirap kahit pa ano pang piliin mong gawin. Ang importante, masaya ka habang ginagawa ang trabaho mo. Kasi kung araw-araw ka na problema doon, baka yan din ay kakamatay mo ng maaga. Sobra naman, komento niya. Sa totoo lang ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa sinabi nito. Pero totoo nga talaga yung mga sinasabi ng iba. Kung sino pa yung di mo kapamilya, sila pa ang mas nakakaintindi sa'yo. Ayaw ng parents mo sa pagiging painter mo? Tanong ng lalaki. Alanganing tumango siya. Kasi aminin ko na, madalas talaga mahina ang kita ko. Mas malaki pa yung nagagastos ko sa mga materyales kaysa sa nakukuha ko pabalik. Pero kinakagat ko kasi gusto ko may tumatangkilik sa produktong ginawa ko. May nakaka-appreciate kahit paano. Mas gusto kasi ng parents ko yung trabahong secured ako. Yung bang kahit mapaano ako, may matatanggap, ganun. Para di ako maghirap. Gets ko naman naiintindihan ko. Pero ang hirap i-let go nitong passion ko. Bahagyang tumahimik si George. Kahit naman di magtrabaho, napasok sa expectation ng mga magulang mo, pwede ka pa rin maging insured. Gusto rin kasi ni na mami at daddy na magandang pakinggan ang profession ko. Yung di ako hahamakin ng mga kapamilya namin. Kumunot ang nonang lalaki. Di lumabas din ang totoo. Gusto nilang bumango sa iba, kaya dapat silang masusunod sa buhay mo. Mahal nila ako, okay? Tumigas ang bahagya ang tono niya. Di ko naman sinabing hindi pero dapat priority nila ang kaligayahan mo. Di ka naman masamang tao, iba lang ang gusto mo. Nang matapos mamili ay nagpresenta ang lalaki na ihatid siya pa uwi. Free of charge, baka dinibdib mo yung sinabi ko kanina. Ayokong umuwi ka na galit sa akin. Di naman ako ganun kababaw, no? Pinagmasdan niya ang interior ng sasakyan nito. Wow, ang linis-linis ha? Ganito kalinis kasi hindi halos nagagamit. Iiling-iling na nagmaneho si George. Binili ko to last month pa. Di ko pa nalalagyan ng kahit anong abubot. Busy ka ba masyado sa trabaho? May mga araw na oo. May mga operasyon na minsan, delikado. Tumango siya. Isasama na kita sa mga dasal ko simula ngayon. Ngumiti ito. Gabi-gabi ka bang nagdadasal bago matulog? Oo, bakit? Akin ang number mo para mapasalamatan din kita gabi-gabi. Nakangising sagot nito. Inilabas ni Hana ang cellphone. Ako nang magsasave ng number mo. Para-paraan ka rin Ay nako, di ko memoryadong number ko. Nasa bulsang phone. Pwede mo bang hugutin na lang? Ayos lang. Walang mali siya sa pagsang-ayon niya. Pero noong harapin na niya ang pantalon ng binata, ay nakaramdam siya ng konting hiya. Excuse me. Sige lang, ingat lang. Baka may masundot kang di tama. Di naman siguro. Nakuha na niya sa wakas ang phone. Wala naman ako natamaan. Malaki pa yung space ng pantalon mo. Nabura ang ngiti ng lalaki. Anong malaki pa yung space? Masikip na nga Minsan nga nahihirapan na ako maglakad dahil sa sobrang bigat. Pinagtawanan ni Hana ang kayabangan nito. Ang angas mo naman masyado. Halos di nga bumubukulo. Huminga ng malalim si George. May tuwa sa mga mata nito. Kalakip ang paghamon. Para bang sinasabi ng ekspresyon nitong, gusto mo bang makita para makasiguro? Tumikhim siya at pinilit na linisin ang utak. Di bumubukol? Nako, umurong na siguro dahil sa lamig ng aircon.
Pabirong sabi nito. Itinipa niya ang number sa telepono ni George at tinawagan ng sariling phone. Maya-maya pa nakasave na ang numero nila sa phone ng isa't isa. Yan, tapos na. Akmang ilalagay niya na ang phone sa dashboard nang abutin ng lalaki ang kaniyang kamay. Right. Kung hindi nga pala kita ma-replyan agad, ibig sabihin duty ako nun. Kinuha ni George ang telepono, sabay balik nun sa bulsa nito. Natigilan siya nang may mapagtanto. Kung kaya naman nitong mag-drive saglit ng isang kamay lang, ba't niya pa ako inutusan kanina? Lokong talaga to ah. Aniya sa isip. May tanong nga pala ako. Anang lalaki. Ano yon? Inayos niya ang buhok at tiningnan ng sarili sa salamin. Presentable pa naman. Nasabi mo kanina na walang bumubukol. Di ako makalimot. Naisip ko, paano mo nasabi? Lumunok siya at inilaan sa malayo ang tingin. Nasulyapan ko lang. Sinukat mo ng tingin? Di naman nasusukat ng tingin yung ganun. Tinitigan mo? Bumungis-ngis si George. Ay, sorry, wala. Huwag mo nang isipin, baka akalain mo bastos ako. Napatakip si Hana ng muka. Hindi naman. Ako nga tong Siya mismo ang nag-open up tungkol sa nakita niya kanina. Kaya kung may bastos man doon, ay siya yon. Ikaw nga tong Tanong ng lalaki. Mabilis siyang naghanap ng magandang salita upang pagtakpan ng sarili. Curious lang. Sige na. Saan banda rito ang bahay mo? Itong sa kanan, George. Yung kulay blue na gate. Itinigil ng lalaki ang sasakyan. Tulungan na kita sa pagbubuhat nitong pinamili mo. Saglit lang. Tatawagin ko lang din ang kaibigan ko sa loob. Humarurot agad siya papasok ng bahay at tinawag si Jasmine. Yes! Yes, nandito siya! Oh my gosh! Sino? Ang pula niyang mukha mo, hoy! Lumaki ang ngisi sa mukha ni Jasmine kahit kagigising pa lang nito. Tara agad! Siyasatin natin yung dream guy mo. Nagmamadali man palabas, pagdating sa gate ay kalmadong-kalmado sila ng kaniyang kaibigan. Pagkakita kay George ay bumilog ang bibig nito. Kumindat pa ito sa kanya. Hi! Jasmine Reyes nga pala, kababata nitong si Hana. Ikaw si? George Madrazo. Pinasadahan siya ng tingin ni George bago maingat na sinabing, manliligaw ni Hana. Natahimik silang dalawa ni Jasmine. Naunang natauhan ang kaibigan niya na agad bumula ang bibig upang mapabango siya. Aba George, welcome ka. Tong kaibigan ko? May nasalihan na siyang maraming group exhibitions. Tapos marami rin siyang napagbentahan ng painting. Ang totoo niyan, ang lawak ng kakayahan ni Hana. Lahat yata ng style sa pagpipinta kaya niya. Ang dami pala nito. Hinigit ni Jasmine ang kamay niya at itinulak siya ng bahagya kay George. Day, ang dami pala nating box dito. Naku, mabigat to. George, pakitulungan tong si Hana. Ako na sa bagong rice cooker. Social girl ha? May bago tayong rice cooker. Gumagana pa naman yung isa natin Tigisa na ba tayo ng pagsasaing ngayon? Si George ang bumili niyan. Matapos ipasok ang mga gamit ay nagpaalam din agad ang lalaki. Day, tama nga sinabi mo. Kala ko nung una, nag-joke time ka lang Yaminis nga. Pinaypayan ni Jasmine ang sarili. Magandang palahian yun, Day. Sobra naman. Sa totoo Tapos gusto ka pa, interesado sa'yo. Nagkibit balikat siya. Ano ngayon? Paano kung gusto niya lang ako panandalian? Tapos sa susunod wala na. Wala naman ako may pagmamalaki. Di gaya ng iba, stable, independent na tunay. Ang nega mo naman, tapos nagmamadali ka pa. Just go with the flow. Naliligaw na nga yung tao, ano pa bang gusto mo? Masaya ako, okay? Worried lang ako. Paano kung magbago ang isip niya? Kasi sa totoo lang, gusto ko na siya. Diyos me, itong mga artist talaga, di lang sa pag-iisip ng idea magaling. Sa pag-overthink, winner na winner din. Basta kung gusto mo siya, ipakita mo. Iparamdam mo. Para naman di siya magdalawang isip o panghinaan ng loob. It's a two-way effort. Isipin ko yan lagi. Thank you, Jess, ha? Kumindat si Jasmine. No problem, Day. Nagkatotoo ang bawat sinabi ni George sa kanya. Pinaulanan siya nito ng bulaklak at atensyon sa text. Kapag hindi sila madalas magkita o hindi pa ito naka-duty. Kapag day off naman ito ay lagi may pasini o hindi kaya ay simpleng pag-uusap sa telepono. Dumaan ang isang buwan na laging inspired si Hana dahil kay George. Aba naman girl!
Asawa yarn? Talaga maghahatid ka ng baon? Usisa ni Jasmine habang sinusundot ang niluto niyang dessert. Ang fresh nitong cherry, pahingi. Andyan sa ref yung sayo. Tinanggal niya ang suot ni apron at itinuro ang lunchbox na inihanda. Hindi ba OA? Bakit naman OA? Kung ako si George, pakakasalan kita agad. Seryoso yan. Nag-init ang mukha ni Hana. Jas, ano? Hindi ako nagbibiro. Ngumiti si Jasmine. And so am I. Di rin kita inasar, okay? Seryoso, ngayon lang ako naka-witness na ganito ka kung mag-effort para sa isang lalaki. Nakita ko yung painting dun sa kwarto mo, ha? Te, sagradong-sagrado ang feels. Kung di ko lang kilala si George, isipin kong santo yung lalaki sa painting mo. Napakamot siya sa batok. Hindi ko pa yun na ipapakita sa kanya. Magugustuhan niya kaya yun? Ay, oh God, Hana. Minsan gusto kong paghalitan sina tito at tita. Alam mo kung bakit? Dahil sa kanila, naging ganito ka ka-insecure. Lagi na lang may pagdududa kung totoo bang maganda ang likha mo o hindi. Be confident naman, okay? Tumango siya at iniwas ang tingin. Malapit na ang kasal ni Ate Mika. Ayokong pumunta pero... Kailangan. Subukan mong yayain si George. Malay mo, sumama. Tama ka, sige. Ihatid ko pa to. Baka lumamig. Sige na, ingat sa biyahe. Noong makarating sa estasyon ni George, ay nakaramdam na matinding kaba si Hana. Hello, nandyan po ba si George Madrazo? Tanong niya sa isang pulis. Tiningnan nito ang kanyang dala sa kangumisi. George, may baon ka na naman? Round 2? Baon? Round 2? Humigpit ang hawak ni Hana sa strap ng lunch bag. Tapos na pala siyang kumain? Sige, mauna na pala ako. Akmang aalis na siya nang lumabas si George. Salubong ang kilay nito at mukhang banas na banas. Tumindi ang pagkabahala sa dibdib niya. Magpapaalam na sana siya rito nang mapansin ang isang babae na nagmamadaling hablutin ang braso nito mula sa likod. George, dahan-dahan, baka madapa ako. Sabi nito, lumamig ang sikmura niya. Hana? Gulantang nabulalas ni George. Pumalit ang saya sa kanina ay inis nitong ekspresyon. Bakit ka nandito? Dinala mo ba ako ng pagkain? Natameme siya at di alam ang sasabihin. Matalimang tingin sa kanya ng babaeng nasa tabi ni George. Oo, George. Sakto, di pa ako kumakain. Malangmyang ngumiti ang babae. Sabi ko naman sa iyo na kainin mo yung dala ko eh. Pero lagi mong ibinibigay sa iba. Tila nabunutan siya ng tinik nang marinig yun. Di ko gusto ang luto mo, maalat. Mas masarap kasi magluto tong girlfriend ko. Kaya naman tigilan mo na ang paghati ng pagkain sa akin. Trabaho ko ang magligtas ng mga tao. Di mo na kailangan gawin to para magpasalamat. Diyos ko, 3 buwan mo na tong ginagawa. Sinungaling ka, George. Bulong ng babae. Sabi mo, maalat? Lahat ng katrabaho mo sinasabi matabang daw. Di mo pa talaga tinitikman kahit kailan no. Napangiwi si George hanggang sa mag-walkout na ang babae. Hinila naman siya nito papasok at pinaupo sa isang silya. Dito ka lang, love. Kukuha lang ako ng bimpo, ang init-init. Nang umalis si George, ay nagsimulang magbulungan ang ilang tao sa paligid. Si Madrazo, my love. Walang tiyan si Miss Cristiano. Alam mo naman yun si George. Matinig sa babae pero ang totoo, mapili. Isang lalaki naman ang kumatok sa mesang kanyang kaharap at sinabi. Hayaan mo yung mga gunggong dyan. Naghahanap lang yan na mapag-uusapan. Ngumiti si Hana. Si Miss Krisha, sino po siya? Di mo siya kilala? Anak ng congressman niyang si Krisha. Graduate ng political science. Summa cum laude. Ang sabi nasa law school siya ngayon. Pero kahit busy, araw-araw walang mintis. Naghahati ng baon kay George. Sinagip kasi siya nitong isa nang ma-hostage siya dati. Tumawang lalaki pero maya-maya ay sumeryoso. Kayo ni George? Opo. Sagot na lang niya dahil yun naman ang pakilala ni George sa kanya roon. Hayaan mo na si Miss Krisha. Dinig mo naman si George. Ayaw niya ron. Bulong nito. Matabang ko magluto. Ngumiti siya ngunit may pagkabahala pa rin sa kanyang dibdib. Sabay na umuwi sina Hana at George kinagabihan. Naging tahimik ang biyahe, dahilan para mailang ng husto si Hana. Maya-maya pa ay naunang magsalita si George. Pasensya na, di ko nasabi agad ang tukol kay Krisha. Bakit? Magiging problema ba siya sa atin? Kumurap ang lalaki. Hindi naman. Ayoko lang na mailang ka o matakot, dahil lang anak siya ng kung sino dyan. Di ko siya gusto.
Sinabi ko na yun sa kanya, pero ang tigas ng ulo. Nag-aalala ako, okay? Paano kung malaman niyang tungkol sa atin? Tapos may gawin siya sa'yo. May ginawa na ba siyang ganun dati? May ibang babae na rin ang sumubok lapitan ako sa estasyon. Magugulat na lang ako, wala na sila. Wala pang 5 minuto. Sabi, umuwi na, ganyan. Tapos, siya na lang ang nandun, nakangiti. Pakiramdam ko minsan, para siyang may konting saltik. Di makaintindi ng ayoko, di pwede at wag. Tumango siya. Yung pagpapakilala mo sa akin kanina, sa mga katrabaho mo. Natigilan si George at umayos sa pagupo. Pasensya na kung pinangunahan ko Nandun kasi si Krisha. Bago siya magtanim na kung ano-anong kwento sa'yo. Binara ko na. Napangiti naman siya. Hindi mo naman pinangunahan. Kasi matagal na rin ako naghahanap ng tiyempo para umuo. Umugong sa kalagitnaan ng gabi ang malakas sa pagpreno ni George. Nakanganga nitong tinitigan ang mukha niya ng ilang segundo. Bago tinanggal ang seatbelt upang siya'y mayakap. Hana, my loves. Ang laki-laki mong tao, Jejemon ka. Pabirong asar niya na hindi pinansin ng lalaki. Jejemon akong Jejemon, pero masaya ako para sa atin. Itinuro nito ang kanyang labi. Pwede? Ngumiti si Hana ng pagkalawak-lawak. Aba, oo naman. Nang maglapat ang kanilang labi ay nakaramdam siya ng saya mula ulo hanggang paa. Maging buhok niya sa braso ay nanindig dahil sa tuwa. Gusto niyang ipaalam at ipakita sa lahat na maligayang maligaya siya ngayon. Na sa dami ng taong pwedeng magustuhan ng taong mahal niya, pinili siya nito. Siguradong titili si Jasmine para sa akin. Nangingiting aniya sa isip. Isang linggo ang lumipas at dumating na sa wakas ang araw ng kasal ni Ate Mika. Hindi makasama si George kay Hana dahil may lakad dito kasamang pamilya. Mag-isa siyang dadalo. Day, I'm really sorry. May photoshoot ngayon. Bayad yun tapos pirmado rin kaya hindi ako makakasama sa'yo. Hindi ako makatanggi dun eh. Inayos ni Hana ang buhok. Ayos lang, Jazz. Ano ka ba? Ako nga dapat ang magpasalamat eh. Di pa ako nakakapagbigay ng bayad sa renta ngayong buwan. Ikaw ang sumalo sa akin. Wala pa kasing gustong bumili ng mga pinost ko. Di bale, bakit ba? Nung mga araw naman nagipit ako, ikaw ang sinasandalan ko. Di tayo roommates lang. Sisters tayo by choice. Lumapit si Jasmine upang ito na mismo ang magayos sa kanyang buhok. Ginusto natin ang ganitong career. Kailangan natin panindigan. Tama. Ngumiti siya kahit pa may kaba sa dibdib. Nang makarating siya sa engrandeng simbahan lula ng kotse ni Kuya Kevin, ay halos umatras siya dahil sa takot. Honey, nandun si na mama at papa. Sige na, greet them. Inayos niya ang suot na dress at pumanhik sa loob. Halos mapanganga siya sa ganda ng tema ng kasal ng kanyang ate. Ate Mika! Thank you last time sa paghatid kay Jasmine ha. Niyakap siya nito. Hindi pa ito nakagown at mukhang mamaya pa magpapalit. No problem. Sayang nga't di tayo nagkausap nun. Bunso, di kita makita ng madalas and I feel bad for that. Nangatal ang labi niya. Umiling siya ng mariin. It's okay ate. Ngayon naman masisilayan kitang ikasal. Kausapin mo na sina mama at papa. Kinurot nito ang kanyang pisngi. Kapag may sinabi silang hindi maganda, tell me. Pagagalitan ko yung mga yan. Ate naman. Gumana ang loob niya kahit papano. Di kalaunan ay pumwesto siya sa pinakalikod na pew. Hindi siya kabilang sa mga nakapag-practice ng rehearsal. Para hindi niya makita lagi ang mga magulang, ay ginawa niya ang lahat para maiwasan ang mga ito. Nagumpisa sa wakas ang seremonya, makalipas ang 1 oras. Formal na ang damit ng kaniyang ate at maluha-luha ito, katapat ang asawang kapwa rin naiiyak at halos pumiyok sa pagsasalita. May araw kaya na ako naman ang haharap sa ganyan? Bigla niyang naisip si George. Sana nag-enjoy siya ngayon kasama ang pamilya niya. Naisip niya. Hana? Pagtawag ng kanyang mami nang nasa reception na. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Mukhang inabangan talaga siya nito. Dinala siya nito sa isang sulok, kung saan hindi pinupuntahan masyado ng mga bisita. Matagal ka na naming di makontak. Anong pinagagawa mo these days? Niyakap siya ng kaniyang ama. Ninamnam niya ang konting init sa yakap ng mga magulang bago tuwid na tumayo. Busy lang po ako sa painting, Daddy, Mami. Sagot niya. Bahagyang umasim ang ekspresyon ng mga ito. Dear, di ka pa rin ba talaga tumitigil dyan, ha? Ilang taon na.
Wala ka pa rin napapala. Baka panahon na para tumigil ano. Ang mami niya yun. May nakakain ka pa ba dyan sa ginagawa mo? Tanong ng daddy niya. Hana, di porke bunso ka ng pamilyang to, namimihasa ka. Iniisip mo na ba na kapag bumagsak ka, lagi kami nandito? Lagi ka na lang bang aasa sa amin? Nanginig ang kamay niya. Inilibot niya ang tingin pero wala ang kanyang ate Mika. Wala rin si Kuya Kevin. Dad, Ma'am, kailan ba ako humingi ng pera sa inyo para buhayin ang sarili ko? Hindi ba? Hindi ba't simula nung magdesisyon akong gawin trabaho ang pagpipinta, hindi na ako humingi ni isang singkong duling sa inyo? Saan ba nanggaling yung mga pinagsasabi niyo sa akin? Natatawang umiling ang kanyang ama. Hindi pa sa ngayon, pero I'm sure, gagawin mo sa hinaharap. Hindi pa ang habang buhay ang ganyan. Oras na mabore ka, ano mangyayari? Nga, mas magandang pumili ka ng profession na stable. Yung hindi ka mahihiyang sabihin sa iba. Listen to your dad, Iha. Look, ang ate mo, newscaster. Ang kuya mo, doktor. Ikaw pag tinanong ka, anong sasabihin mo? Na nagpipinta ka? Hana, don't be so ridiculous. Ano ba? Grow up! Napatras siya dahil sa mga narinig. Tumulo na ng tuluyan ang luha niya. Mabilis kong dumaus-us sa kanyang muka pabagsak ng sahig. Masagana, mainit, napakabigat. Mrs. Lim, sumobra ka naman yata. Anang isang matanda mula sa likuran niya. Aakalain ko talagang di mo tunay na anak ng si Hana dahil dyan sa pananalita mo. Napalingon siya at agad nakilala si George. Mukhang kasama ito ng matandang rumeski sa kanya. Inilibot niya ang tingin sa mga kasama nito at halos matutup ang bibig. Mukhang kasama ng lalaki ang buong angka nito. Ako, I'm a carpenter. Kung isipin, hindi siya pasok sa standard na magugustuhan ng marami. Pero nagawa kong palakihin at mahalin ng pantay itong mga anak ko. And that includes Axel, ang asawa ng anak niyong si Mika. She's such a lovely woman. Nakakapagtaka kung paano siya lumaki na maayos kung may ganito siyang klase ng mga magulang. Ngumiti ang matandang lalaki at nagpakilala sa kanya. Hi dear, this is my family. I'm Delphine. You're an artist too? Napakagaling niyang painter, Ninong. Namulsa si George at ibinaling ang malamig na tingin sa mga magulang niya. At the same time, siya po yung girlfriend na gusto kong ipakilala sa inyo. Talaga? Humalakhak ang matanda pati na rin ang asawa nito. Welcome to the family, Hana. Hana? Pagtawag ng daddy niya sa kanya, hindi niya ito pinansin at mas piniling lapitan si George. Hello po, sir, ma'am. Magandang gabi sa inyo. Hana, kinakausap ka ng dad mo. Huwag maging bastos, Iha. Nagumpisang tumaas ang boses ng nanay niya. Binibigyan ko ng advice ang anak namin para mapabuti siya. No one knows what's best for my daughter, kundi ako mismo, because I'm her mom. Hinarap nito ang asawa at naglitan niya. Kasalanan talaga to ng papa mo at ng askal na yon. Kaya lumaking baluktot ang isip nitong anak mo. Kasi kulang sa disiplina. And now, I'm not allowed to talk about it? Ako pang masama? Nagumpisang makaramdam na matinding hiya si Hana. Kung kailan nakilala ni George ang kanyang mga magulang, saka naman umasta ng gano'n ang mga ito. Ma, pa, tama na! Dumating sa wakas si Ate Mika, pumagit na sa dalawang grupo. Ma, sinabi ko nang huwag niyong pagsasalitaan si Hana sa araw na kasal ko, o talagang hindi ko kayo babalitaan, oras na magkaanak kami ni Axel. Ngayon lang muli pumunta sa atin si Hana. Hindi ba kayo marunong makiramdam? We're just doing this for her own good. Kinukonsinti niyo naman ni Kevin niya kapatid niyo. And look, what she turned into. Walang naipundar, walang security. Wala! Nada! That's it. Lumipat na muna kayo, Ma'am, Dad. Mukhang narinig ni Kevin ang naging palitan at nagdala ito ng ilang staff. Paki-escorta ng mga magulang ko papunta sa hotel room. Kevin, anong ginagawa mo? Mga magulang mo kami. Pati ba naman ikaw wala ng respeto sa amin, ha? Bulyaw ng ama nila pero hindi ito nagpumiglas. Hindi pa to tapos. This is a family matter, Mika, Kevin. Nagbingi-bingihan ng mga kapatid niya. Humingi ng pasensya sa pamilya ni Axel, ang kuya niya. Sorry at nakita niyo pa to. Hindi naman sila laging ganito pero... No, kuya. Lagi silang ganyan. And that's always towards Hana. Simula nung bumukod siya, ni minsan hindi siya humingi ng tulong kina Mommy. Nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang magbago ng pananaw. Niyakap siya ng kanyang ate. Honey, you're doing well in life.
Kung di pa nga emergency, ayawan mo pa ang tulong namin ni Kuya. You're a strong woman, and I'm so proud of you. Tama si ate mo. Bulong ni George sa kanya. So, ikaw ang boyfriend ng bunso namin ha? Who are you? Baling nito sa ate niya. George Madraso po, ma'am. Isa po akong pulis. Ninong ko po tong si Tanda. Namatay ng maaga ang parents ko at ang pamilyang to ang kumupkup sa aming magkapatid. Binatukan ito ni Axel. Pay some respect. Hindi Tanda, okay? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang rason kung bakit halos maubos ang buhok ni tatay dahil sa konsumisyon. Masayang niyakap ng nanay ni Axel si Hannah. May girlfriend na si George. Ibig sabihin ba nito maaasahan na natin siya na mag-settle down at bumuo ng sariling pamilya? Nagiba ang ekspresyon ni George. Maging ang mukha ni Axel ay nabalot ng pagkabagot. Mamayan ka na naman. Sinasabi ko lang ano. Humagikik ang ginang. No pressure, George, Hannah. Matapos ang nangyaring sagutan, ay hindi na kayanan ni Hannah na magtagal pa sa reception. Ayaw niya namang magkailangan sila sa buong selebrasyon na hindi naman para sa kanya. Kaya umuwi na lamang siya kasama si George. Okay ka lang ba? Tanong nito. Oo naman. Ngayon, nakilala mo na ang parents ko. Bumuga ng hangin si George. I'm sorry. Kasal na nga Mika mo. Dapat masaya ang araw na to. Pero, binugbog pa ng mga matandang yun ang puso mo. Mga magulang ko pa rin sila, George. Baka ayawan kanila kapag narinig nila yan, ha? Umismid ang lalaki, pero maya-maya pa ay sumuko rin. Ikaw lang naman ang makakarinig. Sige na, i-backstab natin sila. Napangiti siya kahit paano. Dapat nga, sanay na ako eh. Pero ang hirap pala. Gusto ko lang naman gawin ang bagay na nakapagpapasaya sa akin. Buhay ko naman to, di ba? Ayos lang ang maghirap. Sino ba naman dyan ang naging madali ang buhay at walang problema? Ang biological father ko, pulis din. Malakas siya. Siya ang nag-iisang hero sa paningin ko. Masaya si Papa basta makita niyang masaya rin ang iba. Hindi siya madamot, lalo na sa mga kakilala niya. Saksamang palad, maaga siyang namaalam. Tumahimik saglit ang buong sasakyan. Bumaling si George sa kanya. Hannah, magugustuhan ka ni Papa. Sigurado ako dyan. May talento ka, maganda at mabait. Nagsisikap sa buhay. Alam ko na marami kang iniisip tungkol sa ating dalawa. Hanggang ngayon ay may pag-aalala sa puso mo. Pero dalawa na tayo sa buhay mula nung araw na sagutin mo ako. Kahati mo ako sa lahat. Gusto ko ng ganun. Huwag mong sarilinin ng problema. Nandito ako. Inabot ni Hannah ang kamay ni George at inilipat yon sa kanyang muka. Hinalikan niya ang palad nito. Salamat, George. Ikaw na ang pinaka-importante sa buhay ko mula ngayon. Uunahin kita bago ang lahat. Itinigil ni George ang sasakyan sa gitna ng daan upang yakapin siya ng mahigpit. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang balikat. Napagtanto niyang umiiyak ang lalaki para sa kanya. Lubha itong naapektuhan sa mga narinig kanina. Isang nanginginig na tawa ang kumawala sa labi niya. Mukhang kailangan kong matuto na lumaban mula ngayon. May tao kasing iiyak tuwing nasasaktan ako. Salamat, George. Dumaan ang ilang linggo. Pinaliliguan ni Hannah si Brownie nang bigla na lamang magtititili si Jasmine sa loob ng bahay. Guy, good news! Tingnan mo! Pwede mong i-showcase sa mga painting mo rito. Tinitigan niya ang cellphone ng kaibigan. Puro madidilim ang gawa ko lately. Baka hindi rin nila magustuhan. Ibinaba nito ang cellphone at tumulong sa pagkuskus kay Brownie. Nakikita kong down na down ka pa rin dahil sa mga magulang mo kaya gano'n na lang ang painting mo nitong nakaraang araw. Alam mo, naisip ko, what if yung painting ni George ang ilabas mo? Kahit di mo ibenta, basta ba ipakita mo lang sa iba, matatawagan ka panigurado. Gandang-ganda ka pa rin talaga sa piyesang yun? Tanong niya. Oo naman, may gadday. Nag-uumapa ang nararamdaman mo para kay George Rohn sa art na yun eh. Iniisip ko nga, para bang handang-handa mo siyang sambahin. Di ako makakita ng kahit isang hibla na mali. Ibinaba niya ang tingin at ngumiti. Ang totoo niyan, pakiramdam niya rin ay yun ang kanyang magnum opus sa ngayon. O ang kanyang pinakamahalagang piyesa. Papayag kaya si George? I mean, mukha niya kasi yun. Bumunghalit ng tao si Jasmine. Day, baka siya pa nga magbalot at maghatid dun sa site. Gustong-gusto niyang ipinagmamayabang yung gawa mo. Di mo ba pansin? Iiling-iling na tiningnan niya ang kaibigan.
Pareho sina Jasmine at George. Handang pabulain ang lahat ng klase ng sabon sa mundo. Bumangon lang ang pangalan niya. Mabuti na lang talaga dahil kapag mababa ang loob niya, ay ang dalawa ang nag-aangat ng kanyang mood. Sige, tatanungin ko siya. Gabing-gabi na makauwi si George mula sa trabaho. Dumiretso ito sa bahay ni Hana at nagpa siyang doon na makitulog. Masaya nilang sinalubong ni Brownie ang lalaki. Kumusta ikaw, liit? Ani George kay Brownie. Papaubos na yung sabon niya kaya lalabas ako bukas para bumili ng bago. Nagunat si Hana at sumandal sa braso ng lalaki. Gusto mo bang ipaghanda kita na makakain? Wag na. Magluluto ka pa niyan. Kumain naman ako on the way dito. Sigurado ka? Huwag kang nagpapalipas ng gutom. Hindi sumagot ang lalaki at itinago lang ang muka sa leeg niya. Nabasa ko yung mga text mo nung palis na ako sa istasyon. Talaga bang gusto mong gamitin yun? Di ka mahihiya? Ba't naman ako mahihiya? Ako nga ang dapat mailang dito eh. Para tuloy pinagkakakitaan ko ang mukha mo. Bahagya siyang niyugyug ni George. Kasi tong boyfriend mo, malaki ang mata, malalim ang eyebags. May tumutubong pimple sa leeg dahil sa pagpupuyat. Talaga? May tumubo? Patingin! Lalagyan ko ng cream. Tinipon ni George ang kanyang mga kamay at ipinatong ang mga yun sa dibdib nito. Me time ko to. Hayaan mo na ako. Sige na. Sagutin mo muna. Hindi ako mahihiya dahil para sa akin, ikaw po ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Satisfied, sir? Okay, pasado sa first test. 10/10. May follow-up pa tayo. Ready ka na ba, miss? Okay. Pinaglaruan niya ang tenga nito nang sa wakas ay pakawalan nito ang kaniyang mga kamay. Far away, Mr. Policeman. Nakikita mo bang future mo na kasama ako? Hindi yung bukas o sa susunod na buwan lang. Gusto ko yung pangmatagalan. Be honest. Napalunok siya. Oo naman. Kung di rin lang ikaw, wag na lang. Tumawa ng bahagya ang lalaki. Miss Hana Lim, marunong ka magsalita. Magaling. Ibinaba niya ang tingin sa braso ni George at hinaplos yun. Nakuryente ka ba kaya nagsitayuan yung balahibo mo sa katawan? Pabiro niyang tanong. Normal things. Lalo na kapag pinapasaya ka ng mahal mo. Nako, kung alam mo lang, Hana. Sa katawan ko pa lang, ang dami nang sumasaludo sa'yo. Mula ulo, gitna hanggang paa. Napabungis-ngis siya dahil sa sinabi nito. Magsasalita na sana siya nang makarinig ng kalabog mula sa hagdan. Diyos ko ka, George! Buong araw natuyo ang lalamunan ko dahil sa haba ng tulog. Pero ikaw tong mas uhaw na uhaw sa akin na. Humalakhak si George at hindi pinansin si Jasmine. Tumayo ito at binuhat siya. Patutulog na kami, Jas. Good night. Tulog na palang tawag sa ganun ngayon. Sige lang, guys. May lakad din ako ngayong gabi. May imimit akong kamag-anak. Ingat, Jas. Aniya sa kaibigan. Salamat. Maingat siyang inihiga ni George sa kama. Han, baka gusto mo lumipat sa bahay ko? Tahimik doon. Safe ang pwesto. May bakuran kaya makakatakbo si Brownie kahit papano. Gusto mong mag-live-in tayo? Napangiti siya. Maganda yan. Minsan, nahihiya na rin ako kay Jasmine. Di naman kasi siya nag-uwi ng lalaki rito pero ako. Yan nga rin. Kaya, kailan mo gustong lumipat? Nahihiyang umiling siya. Saka na siguro kapag nabayaran ko na mga utang ko kay Jasmine. Tapos may sapat akong pera para makatulong din ako sa gastos dun sa bahay mo. Bahagyang kinurot ni George ang kanyang ilong. Hindi ko naman kailangan yan agad. May ipon ako. Isa pa, pwede mong bayaran si Jess ngayon gamit ang pera ko. Hindi niya mapigilan ang mapangiwi. Ayoko ng ganon. Hihingi akong ng tulong kapag hindi ko na kaya. Isa pa, mag-boyfriend-girlfriend tayo. Hindi mag-asawa. Kaya hindi ko dapat inaasa sa'yo lahat. Kapag nag-live-in tayo, 50-50. Gusto ko na may ginagawa ako para makatulong kahit papano. Alam mo, love, minsan nakakatuwa yung pagiging maprinsipyo mo. Pero may mga oras din na gusto kitang ihugis bilog, tapos itago sa bulsa. Minsan naaasar na ako, na para bang nanggigigil sa'yo. Pinag-iisipan mo ako ng masama? Nagiging bayolente ka na. Pinaningkitan ni Hana ng mata si George. Hindi umatras ang lalaki at nakuha pang mga sar. Oh, halika. Tingnan ko lang kung hindi ka magsisigaw. Pagkatapos ng isang mainit na sandali ay naligo si Hana. Ngunit pagbalik niya sa silid, ay nilingkis na naman siya ng nobyo.
George, kaliligo ko lang kanina eh. Sabi na nga ba't sisigaw ka? Panginis pa nito sa kanya. Sinong hindi sisigaw sa inis? Balot na balot ako nitong kagat mo. May lakad ako bukas. Nangingiting pinatay ni George ang lampara sa tabi ng kama. O yan, wala na. Hindi mo nakita. Huwag ka na magalit, love. Anito, saka nagtungo sa banyo para maligo. Pagbalik nito ay agad na nahiga sa kanyang tabi. Antok na tinapik ni Hana ang tiyan nito. Gagamitin ko yung painting, okay? Ipagyayabang kita sa lahat. Labs, magaling na rin ako magpinta ng saging. Sa susunod, ikaw naman ang ipipinta ko. Pabirong tugon nito at tinapik-tapik ang kanyang likod hanggang sa siya'y makatulog. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Hana. Wala na si George pero may iniwan itong pagkain sa bedside table. Kalakip ang isang note. Jazz? Oh, ba't parang problemado ka? Bungad niya sa kaibigan pagbaba sa sala. Inihilamos ito ang mga palad. Day, ganitong nangyari. Nakipag-meet up ako sa pinsan kong lalaki. Kasi nga magpapatulong raw siyang humanap ng trabaho rito. Sabi niya, asul na sweater, tapos nakalong pants siya. Nahanap ko naman siya agad. Kinausap ko siya tungkol sa buhay rito sa atin. Sa minimum na sweldo, yung mga pwede niyang pasukan. Ganon, curious naman siya sa kung saan ako nakatira. Ilang taon na ako, single ba ako. Naisip ko baka gusto niyang makitira sa akin. Sinabihan ko siya na wala akong jowa, pero bawal siyang makitira rito kasi may roommate na ako sa bahay. At ikaw yun. Sabi niya no problem, naiintindihan niya. Sinabi pang ihahatid niya ako. Ihahatid. Nandito nga siya para maghanap ng trabaho. Natural, tumanggi ako. Tumikim siya, saka nag-usisa. Oh, anong problema ngayon? Ba't parang may utang pa sa'yo tong pinsan mo? Huminga ng malalim si Jasmine. Nag-text ang pinsan ko ngayon lang. Humihingi ng tawad kasi hindi raw siya nakasipot kagabi. Sakto, inatake kasi ang lola nung papalis siya kaya agad siyang bumalik. Hindi nakapagsabi sa akin dahil sa mga pangyayari, kaya nalimutan ako. Napalunok siya. Sino yung lalaki nakausap mo? Hindi ko alam. Bulong nito. May puot, galit at hiya sa boses nito. Basta ang alam ko lang ngayon, may isang Poncio Pilatong naglalakad sa labas na alam ang buong detalye ng buhay ko. Samantalang ako di ko siya kilala. Hindi mo pa ba nakikita in person tong pinsan mo kaya hindi mo siya nakilala? Bumusangot si Jazz. Hindi. Sa dami ng mga kapamilya ko sa probinsya, di mabilang kahit pagsamahin mo ang mga daliri natin sa kamay at paa. Pero sanay na ako na hiningan nila ako ng tulong kaya umuulang din ako kaagad. Ano bang mawawala sa akin? Kadugo ko pa rin naman sila kahit di ko pa nakikita sa personal. Lumapit siya at minasahe ang balikat nito. Ganito na lang. Samahan mo akong maghanda para sa exhibit sa susunod na araw. Huwag ka mag-alala. Kakaramahin din yung nag-trip sa'yo. Naku sana nga, Hana. Pahiyang-pahiya ako. Matapos ang saglit na pag-uusap ay nagumpisang mag-asikaso si Hana ng mga gamit. Sa gabi ng art exhibition ay hindi nakatanggap ng text si Hana mula kay George. Mukhang hindi ito makakadalo sa special na gabing yun. Hayaan mo, nandito naman ako. Hindi ka nag-iisa. Tara na. Pampalubag loob ni Jasmine. Inikot nila ang buong venue at nilibang ang sarili sa mga piyesang nakadisplay. Namangha siya sa mga natatanging obra na naroon. Maya-maya pa ay bumalik siya sa pwesto ng kaniyang art piece, ang larawan ni George. May nakatayo na roong matandang mag-asawa. Sino ang may gawa nito? Gusto ko sanang makilala. Tanong ng lalaki. Kabado man ay ngumiti siya. Ako po sir, ma'am. Ako po si Hana Lim. Ang ganda nitong obra mo, iha. Komento ng ginang. Kami sina Mr. and Mrs. Chavez. Tumatanggap ka na ba ng komisyon? May ipapagawa sana kami sa'yo. Ito. Inilabas ng ginang ang isang larawan mula sa wallet. Laman ng litrato ay isang binata na nakangiti. Siya ang uniko iho namin. His name is Gabriel. Gusto niyang maging piloto, pero kinuha siya agad sa amin ng Diyos. Hindi man lang namin nakitang magkapamilya siya o makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin kami. Nagpunas ng luha ang ginang. Inakbayan ito ng asawa at pinatahan. Nakita namin tong painting mo at kuhang-kuha nito ang puso naming dalawa. Pwede ka ba, Hana? Apo.
Nakaramdam siya ng simpatsya para sa mag-asawa. Heto po ang number ko. Nakita namin tong painting mo sa cellphone nung kakilala namin. Doon pa lang, gusto ka na namin kunin. Siya ang subject mo, di ba? Si George? Siya ang nagsabi na magaling ka raw. Nag-init ang dibdib niya dahil sa pasasalamat para sa nobyo. Kahit wala ito ngayon, ay nakukuha pa rin itong iparamdam ang pagsuporta sa kanya. Napakabuti talaga ni George. Totoo yan. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa mag-asawa hanggang sa umalis na mga ito. Nakatanggap pa siya ng ilang papuri mula sa mga panauhin. Marami rin na naging interesado sa kanyang estilo sa pagpipinta at sinabing tatawagan siya upang magpakomisyon ng ilang proyekto. Masayang masaya siya ng gabing yun. Day, uwi na muna ako. May kukunin lang na gamit sa kapitbahay yung binili ko online. Paalam ni Jasmine. Sige lang, pero bumalik ka kaagad ha. Bumili tayo ng ice cream. Oo naman, tradisyon na nating dalawa yan. Inilibot ni Hana ang tingin sa paligid. Niyakap niya ang sarili nang makaramdam ng panlalamig. Sana sa susunod, makita ni na ate, kuya, mami at daddy itong mga ginawa ko. Ipinilig ni Hana ang ulo at pinakatitigan ang mukha ni George na nakapagitna sa lahat ng kaniyang mga nilikha. Kung sino pa tong star of the show, siya tong napaka-busy. Miss, ang swerte naman itong lalaki sa gitna. Malapit ba siya sa'yo? Tanong ng isang boses mula sa likod. Si George yun, sigurado siya. Gumaan ang loob niya. Sobra pa sa malapit, sir. Ang totoo niyan, boyfriend ko po siya. Talaga? Naku naman, sayang tong dala kong bulaklak. Akala ko pa naman ay single ka, Miss Lim. Lumapit ang lalaki at inakbayan siya. Uy, tingnan mo nga naman. Ako lang ba o talagang kamukha kayang boyfriend mo, ma'am? Tinampal niya ng magaan ang pisngi nito. Akala ko ba hindi ka makakarating? Iniabot nito sa kanya ang isang bouquet ng samot-saring bulaklak. Special delivery. Pwede bang wala ako sa gabi na to? Baka isipin ng iba, patay ng subject nitong larawan. Tapos isipin, single ka. Aba, di pwede. Ang layo ng inaabot niyang utak mo ha. Hinalikan niya ito ng mabilis. Salamat at nandito ka, George. Hanggat kaya ko, hahanap ako ng paraan. Basta ikaw okay? Ngumiti siya. Ang swerte ko naman pala. Ibig sabihin nito, sasamahan mo ako next week. Di pwedeng ako lang ang magbubuhat ng mga gamit ko papunta sa bahay mo, no? Anong araw yan sa susunod na linggo? Pero seryoso, pupunta ka sa bahay ko? Natigilan si George ng ilang segundo nang makita ang natatawang reaksyon niya. Huy, Hana, loves, seryoso? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Pumapayag ka nang tumira sa bahay, di ba? Oo naman. Iniiwas niyang tingin dahil sa hiya. May ibang paraan naman para makatulong. Kahit di na muna kabilang ang pera sa ngayon. Ipagluluto kita. Aalagaan. Ganon. Inayos ni George ang kanyang buhok na bahagyang nagulo. Sa pagsasama natin, di dapat nagbibilangan. Mahalin mo lang ako gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sapat na yun. Oo na. Miss Lim, may tanong ako. Be honest. Ano yun? Nakikita mo ba tayong nagpapakasal sa hinaharap? Hindi bukas o sa makalawa agad. Hindi natin mamadaliin. Pero sa future, nakikita mo ba ako sa mga plano mo? Pinisil niya ang pisngi ng lalaki. Di ba kung hindi ikaw, wag na lang? Ano pa nga ba? Humalakhak si George. Nagsilingunan ng mga tao sa paligid. Nahihiyang yumuko si Hana upang itago ang sarili sa bisig nito. Miss Lim, ang saya-saya ko ngayon. At bakit naman? Pinagsalikop niya ang palad nila ni George. Kumindat ang lalaki. Kasi sa akin ka uuwi. Natawa na lang siya at saka muling itinutok ang mga mata sa mga painting niya sa harap nila. Loves, kapag magaling na ako magpinta, magmamodel ka para sa akin ha. Huwag na puro prutas. Bagot na ako magpinta ng saging. Pangungulit ng nobyo niya. Ako? Magmamodel? Ayos lang. Basta ba komportable lang ang posisyon. Ano bang gusto mong gawin ko? Higa ka lang, pero dapat walang damit. Natigilan siya. Hindi ka pwedeng magpinta. Susunugin ko lahat ng painting mo. Ay, madamot. Sinundot niya ang tagiliran nito, dahilan para mapakislot ang lalaki. Di pwede, George. May paraan ako para mapapayag ka. Bulong nito. Sumuko na lamang siya at hinalikan ang pisngi nito. Saka mo na subukan pag-uwi natin.
Umugong sa buong venue ang saya ni George. She said yes! Nagsipalakpakan ang karamihan sa mga panauhin. Akala yata ng mga ito ay nagpropose na ang magaling niyang nobyo. Wala na siyang nagawa kundi magtakip ng muka habang tumatanggap ng samot-saring congratulations si George mula sa iba. Ay, kung alam niyo lang kung bakit siya masaya. Naiiling na tumawa siya. Walang araw na nababagot siya basta't kasama ang lalaking ito. Ngunit hindi rin nagtagal ay sa proposal na nauwi ang lahat. 3 buwan matapos nilang mag-live-in ay nag-propose ng lalaki. Nagmadali rin itong magpakasal sila. Sigurado na raw ito sa kanya, kaya wala nang dapat pag-isipan pa. Sa araw ng kasal niya ay naging emosyonal pa siya, hindi lang dahil magiging misis na siya ni George, kundi dahil humingi ng tawad sa kanya ang kaniyang mga magulang ng araw na yon. At sinsero ang mga itong binati sila ni George. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Kinailangan niyang huminto sa pagpipinta at unahin ang kalusugan ng kaniyang anak. Ngunit makalipas ang 2 taon, matapos niyang manganak ay may isang art enthusiast na lumapit sa kanya para ipromote ang kaniyang mga obra dahil underrated daw ang mga yon. Hanggang sa unti-unti siyang nakilala sa larangan ng sining. Nagulat na lang siyang nagba-viral na ang kaniyang mga obra at ilang kilalang tao ang kinumisyon siya para sa trabaho. Everything fell into place at the right time. At naniniwala si Hana na malaking tulong ang asawa niya sa lahat ng iyon. Dahan-dahan kasing nabuo ang puzzle ng buhay niya nang dumating ito. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!